Magandang tanghali po sa ating lahat. Narito po tayo sa part 2 ng ating exhortation regarding po sa topic natin na maintaining your spiritual grip in a pressure-packed environment. At ang pinagkuhanan po natin ay Daniel chapter 6. Kung saan po si Daniel in the midst of his success and achievements bilang a very powerful person under King Darius sa Medo-Persian Empire, nag-invite po siya ng maraming criticisms, ng mga opposition, sa mga hostile attitudes against him. Ito po ay more than enough para si Daniel po ay ma-break o bumigay o sabihin na natin mag-react ng mga actions na against the will of God. But hindi po yun nangyari. No? Ang sabi nga po natin, in the midst of his success and achievement, na burn niya yung pressure kasi po meron siyang mga ginawa. At ang una niyang ginawa, no, na pag-aralan po natin, as a review, number 1, he continued to do his job faithfully because it was a trust given to him. So hindi niya inintindi yung mga batiko sa kanya, yung mga hostile attitude sa kanya, no? Yung mga parinig sa kanya, sa likod at sa harapan niya, hindi niya yung inintindi, ignore niya ho yun. Ang inisip niya ho ay ipagpatuloy yung faithfully, diligently yung kanyang ginagawa para sa mga inuutos ng hari, sa kapakanan ng empire, no? Kasi po yun ay pagkakatiwala sa kanya. So he saw to it na ang trust na binigay sa kanya, ito po ay hindi masisira, ito po ay hindi mababahira ng anumang hindi maganda. So despite na very pressured yung environment na kinalalagay niya, pinagpatuloy po ni Daniel yung pagiging faithful at diligent na gawin yung pinapagawa sa kanya. In other words, he honored yung trust na binigay sa kanya ng hari. At yun po ay ikinatuwa ng hari. Amen ho? Kaya nga po, he was being groomed to assume the second highest position doon sa Medo-Persian Empire. Amen ho? At lalong tumindi yung pressure sa kanya nung malaman ito ng mga kasamahan niya. Tapos pangalawa po, sabi natin, he did not use his influence or good standing before King Darius to get back at his enemies or detractors. Daniel was so gracious in his achievements and successes sa buhay. Pwede na siya magmataas, pwede na siya magmapuri, pwede na niyang lalong laitin o kantsawan yung mga gumagawa sa kanya ng masama, pero hindi niya ho ginawa yun. Sabi nga, hindi ba, we must be gracious. We must be humble in victory and gracious in defeat, di ba? At yun si Daniel, mga kapatid, naintindihan niya kung ano yung godly attitude, kung ano yung tamang dapat maging attitude na kahit na very successful ka na, achiever ka na sa buhay, dapat maging humble pa rin. Dapat hindi tayo magkaroon ng mga attitude na vengeful, kumbaga, no? Kasi dahil nga merong mga pumapatikos o umaatake sa atin. Pwede niyang gawin yun, no? Malakas siya sa hari. But sabi nga rin, hindi niya ginawa yun. He chose to have a low profile na attitude. At ginawa niya na lang, ipinanalangin ang mga kasamahan niya. At maybe pinakitungahan niya pa rin ang maganda despite na very negative ang attitude sa kanya. Amen, no? So, ito po yung dalawang bagay na ginawa ni Daniel, no? In the midst of a very hostile environment, yung spiritual grip niya, yung kaniyang pagiging godly before God ay na-maintain niya kahit na may pressure. Kasi nga po, una, sabi natin muli, he continued to do his job faithfully because it was a trust given to him. And then secondly, he did not use his influence or good standing before King Darius to get back at his enemies or detractors. Naging forgiving ho, naging very considerate pa rin si Daniel sa kanyang attitude towards those who are against or who were against him. Amen ho? Mga ilang concluding thoughts po, mga kapatid, sa pinag-aralan natin in our 2 lessons. Una, God has placed us in an environment where our personhood and character will be measured or evaluated by those around us. Amen ho? Kaya saan man tayo naroon, pag alam nila Christians tayo, no? Whether sa school, no? Whether sa pag lumalabas tayo, sa trabaho natin, sa workplace natin, sa community, elsewhere, mga kapatid, no? Tandaan po natin, nilagay tayo ng Diyos sa environment na kung saan nakapokus sa ating mga tao, tinitingnan tayo yung kilos natin, yung pananalita natin, yung attitude natin,
paano tayo nagre-react sa mga certain circumstances or situations, no? Tinitingnan nila tayo, minimeasure nila tayo, at yun ang nakita nila kay Daniel, sa kabila ng very, kumbaga, toxic sa salita natin ngayon. Yung trabaho ni Daniel, napakahirap, no? Pero na-maintain pa rin ni Daniel yung composure sa kabila ng mga atake ng kaaway sa kanya, mga criticisms, mga envy sa kanya. Kita po natin, ang kanyang attitude pa rin ay ginawa niyang maayos pa rin para po ang Diyos ay mapapurihan. Minmaintain niya pa rin yung godly attitude niya, yung godly stance niya. Kasi alam niya, hawak niya, yung pangalan ng Panginoon ay nakadikit sa kanya. Amen ho? So, number 2, success or achievement in one's career or profession comes through hard effort and correct work ethics. Amen ho? Hindi naman ho si Daniel na naging very successful, naging very famous at times sa kaharian ng Medo-Persian Empire. Hindi ho? Talaga pong he sweat it out. Kumbaga, nagtrabaho talaga siya. Diligently, pinakita niya sa hari na talagang he was dead serious na gawin kung ano man yung inuutos sa kanya bilang isang mataas ang panunungkulan doon sa kaharian na yon. It was not a walk in the park na achievement or success. Every achievement, every success, mga kapatid, nandaan natin sa larangan ng sports, ng pag-aaral, nag-excel tayo sa company, amen ho, o sa anumang pagkatabuhan natin, sa anumang areas of concern, kung saan tayo po nagkakaroon ng success or achievement. Hindi yun mangyayari nang wala pong hard effort at correct work ethics. Dalawa ho yun, no? Hindi lang tayo magaling, hindi lang tayo skillful, pero yung ating attitude, kaaya-aya pa rin po doon sa iba. Kahit na magaling na tayo, mababa pa rin tayo, nangamasin pa rin tayo, hindi tayo tumataas. Kumbaga, our feet are always planted on the ground, kahit na very successful na tayo. Amen ho? At nagawa natin yun, hindi dahil nagpalakas tayo, hindi dahil naglagay tayo, kumbaga, hindi dahil umiksena tayo, no? Hindi dahil pumapel lang tayo, hindi ho, naging successful o achiever tayo kasi we work it hard. Talaga pong ginawa natin ang lahat with our abilities para maging successful tayo. At yun po ang gusto ng Diyos. Amen ho? Hard-earned success. No ho? Hard-earned victories. Amen ho? Yun ang gusto ng Diyos kasi siya po nagbibigay sa atin ng kakayanan para ma-achieve natin o maging successful tayo sa isang bagay o sa isang layunin. Amen ho? Hindi nag-play ng politics si Daniel that time. Kahit alam niya malakas siya doon sa hari, ginawa niya pa rin diligently ng buong lakas, buong husay yung pinapagawa sa kanya. Amen ho? Kaya yung po yung gawin natin, lalo sa environment sa labas na kinabibilangan natin. Anumang environment yan. Amen ho? Pakita po natin yung ating diligence, yung faithfulness, yung talagang seriousness natin para po yun ay pamarisan at yun po ay hangaan ng tao sa labas at makita nila na maganda yung ating nagawa kasi una sa lahat ma-realize nila na kasi Christian yan kasi malapit sa Diyos yan kaya siya ganyan. At yun po yung kay Daniel. Kaya ang sabi nga doon, hindi tayo kuha ng mga ebidensya laban sa kanya unless tungkol sa Diyos niya. Yun ang sabi doon, di ba? Sa verse 10 ata. Unless it has something to do with His God and with His relationship with God, wala tayong makikita. Kailangan doon natin siya butasan. Doon natin siya, kung saan yung devotion niya, yun ang sirain natin. Amen, no? Pero alam natin na nabigo sila. And the same is with us, di ba? Sabi ng Lord, kapag tayo ay malapit sa Kanya, no harm, mga kapatid, no evil schemes will prevail sa atin kasi He will guard us. He will be by our side, especially kapag nandun tayo sa Kanyang kalooban. Amen ho? Praise God. At isa pa ho, get God involved in the pursuit of your profession or work. Kasi Daniel, 3 times a day, di ho, nananalangin siya. Kasama doon yung pagiging diplomat niya, statesman niya, doon sa empire ni King Darius. Amen ho, kasama yon. Hindi lang siya magaling dahil magaling siya, hindi alam niya, ni-recognize niya ang Diyos.
ni Daniel ang Diyos na may kakayanan, bibigay sa kanya ng wisdom, ng guidance, kakayanan, everything para po maging very successful siya doon sa mga pinapagawa sa kanya at that time. So, get God involved in the pursuit of your professional work. Estudyante ka man, professional ka man, young people ka man, o saan ka man ay involved. No? Ano mang plano sa buhay, isama natin ang Diyos. Kasi siya po yung magbibigay ng success sa atin. Amen, no? Commit your ways unto the Lord and He will give you success, sabi nga. Di ba? Sabi sa Proverbs. So, let us get God involved in the pursuit of our professional work. Gaya natin si Daniel. Tapos po, like Daniel, we must remain faithful to our profession or work despite the hindrances we encounter and the attacks or criticism others hurl against us. At yun po. So, lalo na kapag hindi naman po nawawala yung pressure, no? Alam ko kayo mga nagtatrabaho, namamasukan, mga empleyado, even kayo na may mga posisyon, whether sa government or sa private sectors, sa iba't ibang aspects ng lipunan na kung saan engage kayo or involved, nakita po natin laging may pressure, laging may tension, laging may pupuna sa atin, laging may pupula, may maiinggit, may magte-take advantage sa atin. Si Daniel po, sa kabila po nito, naging faithful siya, dinerecho niya kung ano yung dapat gawin dito bilang isang very high, occupying a very high position sa empire na ito. Ginawa niya ng maayos, ng mabuti, ng may katapatan, ng mayroong kakayanan, kalakasan, lahat yung pinapagawa sa kanya. Sa kabila ng may mga pressures, may mga opposition, may mga hindrances. Kasi alam po ni Daniel na ang Diyos ang bahala sa kanya. At yun nga po nangyari, hindi po ba alam natin na temporarily, akala natin nung nilagay siya sa Lions of the Day, hinulog siya. Hindi po ba nag-aalala si King Darius? But early in the morning, sabi niya, Daniel, ang kataas-taasan ng Diyos ba, iniligtas ka sa, di ba, sa kamay ng mga leon, di ba? Sabi niya, long live the king. My God, He sent His angel to shut the mouth of these lions. Amen. No? Ganyan din po, mga kapatid, doon sa pressure-packed environment na kinalalagyan po ninyo, kung saan man yan. Tandaan po natin, ang Diyos po ay kasama ninyo at hindi niya po kayo iiwan, pabayaan. It is God Himself who gives you success, who gives you achievements. Therefore, it is the same God. He is the same God who will sustain us and who will preserve us when opposition, when criticism, when pressures and tensions come our way. So, salamat sa buhay ni Daniel. Malaking guide po siya sa mga pursuit natin sa buhay, especially if we want to achieve something or to be successful in life sa iba't ibang larangan na kinabibilangan natin sa mundong ito. In the end, ang papuri, alam ni Daniel, ay sa Diyos lamang. At yun din po sa atin. In the midst of our success and achievements, may God be glorified. And maybe He be enthroned, mga kapatid. Ang lahat ng credits ay sa Kanya. Maraming po salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.